Hello guys, nagbabalik tayo sa ating channel at para sa ating latest update. Guys, ito, andito tayo kay Infinix Kiosk. Ayan, tapos guys, busy tayo sa mga concept store din. Kasi yung mga presyo naman po ng kanilang concept store and kiosk ay same price. So yung mga prices nila same. So ito na guys, sa mga naghahanap po pala ng mga budget lang daw po ni Infinix. Bago po tayo pumunta doon sa kanilang mga budget phone guys, unahin muna natin yung mga display nila dito. Ayan. Ano ba yung mga naka-display nila dito? Andito pa po yung kanilang 030 series. Siguro may mga available pa rin yan. Mga pakonti-konting stock po nito. Ayan. Tapos may lumabas na rin po itong yung 040. Ayun, yung nga lang wala silang display ng 040. Then guys, ito naman yung kanilang Note 40 Pro series. Para po sa Note 40 Pro series guys, ito yung naka-edge din. Edge po yan. At ito po yung may leather na back, yung kulay green nya. Ayan. At meron din po sila ditong Note 40 na naka-sale ngayon. Guys, ang kanilang Note 40 5G yan. Ito po yung Note 40 5G ni Infinix. From 13,000. Discounted na po yan. At yung kanilang GT20 Pro guys, yan. Ito yung naging official gaming phone ng MPL. Pero guys, kung ako sa inyo, ito yung magandang personal phone. Para hindi tayo mag-worry kahit sinong gumamit ng phone natin, talagang matibay. Kasi ito nga po ang kanilang official gaming phone. At syempre, kung walwalan, tama-tama sa inyo to. Hindi lang yan guys, kung more on camera din tayo, napakataas din ang camera nito. At may stabilized video din. Yan, check natin yan. Tapos ito po yung kanilang Hot 50 Pro Plus. Ito po yung isa sa pinakamanipis na phone ngayon. World's slimmest phone po kasi ito. Yan, Hot 50 Pro Plus. At ang maganda dito guys ay wala pa tong 10,000. So yan na, punta na po tayo sa mga presyohan nito guys. Unahin na natin itong si Hot 50. Yan, unahin na po natin si Hot 50 Pro Plus. Guys, kung naghahanap tayo ng edge, yan, gusto natin na magaan. Dahil ito pong si Hot 50 Pro Plus guys is napakanipis. Ito po ay naka 6.8 mm para po sa kanyang 3D curve na naka slim edge design. Super nipis. Tapos ito po naka JBL sound na rin po yan. Sound by JBL. Kasi yan po ay yan. Tapos naka dual speaker na rin yan. Then pagdating sa kanyang chipset, ito pong si Hot 50 Pro Plus ay naka Helio G100 para po sa kanyang gaming chipset o yung processor niya. Ayan, 120 Hz na rin po yung refresh rate niya. So, diba? Naka 120 Hz na rin. Yung kanyang display is AMOLED display. Hindi nga lang po natin matatry dito guys kasi ito ay dummy phone yung hawak natin. So, ito, naka AMOLED display na rin. For security, ito ay naka fingerprint on screen. And naka 33 watts fast charging na din. With 5,000 mAh battery. Saan ba natin lalagay yung 5,000 mAh battery nito? Napakanipis. O, diba? Sobrang nipis. Ang nipis ng battery nito sa loob. Yan. Hot 50 Pro Plus para po sa presyo guys nito. 8,699. 8,699 lang. Grabe. Colors. Ito po ay merong ito yung kanyang titanium gray. Meron din po itong black. May purple. Pero syempre guys, ang availability ay depende po sa store na mapupuntahan natin kung anong available nila. Ayan. 8,699. Pinakamanipis na phone ngayon. Hot 50 Pro Plus. Then guys, next natin yung kanilang GT20 Pro. Yan. Kahit ako gusto ko rin ng gantong phone. Medyo, yan. O, diba kung naghahanap tayo ng mga rug phone. Medyo malakas, medyo pricey. Pero dito kay Infinix, ito yung pwede nating i-close sa kanya. Ito guys, GT20 Pro. Ito para sa kanyang refresh rate ng screen. Napakataas ng screen refresh rate po nito. Ito ay mayroong 144, yung tinatawag next generation na refresh rate. 144 Hz. Tapos pagdating sa kanyang chipset, ito ginamitan ng MediaTek Dimensity 8200 5G. 4 nanometer para sa kanyang ultimate processor. At syempre guys, ito ay meron ding display chip o yung tinatawag na dedicated gaming display chip para po sa kanyang stable frame rate engine. At pagdating sa mga gamer dyan, yan, kina-call out natin ang mga
MLBB. Ito naka 120 FPS pagdating sa kanyang game. Stable frame rate. Supported. Check natin, oh. Meron siyang X Arena, oh. X Arena. Okay, download nyo na lang yung mga favorite ano nyo game. At syempre guys, syempre kung mahilig tayo sa camera, itong si GT20 Pro ay merong 108 megapixel na camera. 32MP yung front nito guys, ito, linaw ng front nito. Tapos kung more on video tayo, stable video po yan pagdating sa video resolution. Ito po ay naka 60 fps, so check natin. Naka 1080 60 fps po yan. Hindi po magbo-blurry or magja-jump yung video natin. Malinaw pa rin ang kuha kahit malikot ang kamay. Then sa kanyang back, check natin ang back. Ito naman po yung kanyang back. So ganun din siya, may stable frame rate din. Meron siyang 60 fps para sa kanyang video na naka 1080p. At meron din siyang 4K resolution na. O ayan o, naka 4K po yan. Tapos naka 60. So ano pa ba hanapin natin dito kay GT? Nandito na lahat. Low budget, gaming phone, malinaw na camera at stable na camera, di ba? Yan, para po sa kanyang presyo guys, 15,999. At ito po, umiilaw po yung likod nito guys. Pakita ko sa inyo kung paano umiilaw yan. I-type nyo lang po dito yung kanyang Mecha Loop Lighting. Mecha, where's Mecha? Type nyo po Mecha. Type natin Mecha, medyo yan, Mecha. Ayan. Once na type na po natin ang Mecha, click nyo po yan. Once na naka-on yan, kapag kaya na may music, syempre iilaw yan. Tapos kapag ka naman may tumawag po sa atin dito, matatrace po natin kung ang tumawag sa atin dito ay nakasave sa phone natin. Like ito, incoming calls. Yan o. Incoming calls po. Pag tumawag nakasave, malalaman nyo na nakasave sa phone nyo ang tumatawag. O yan o, gano'n, naka-shooting star siya, naka-meteor. Then kung ang tumawag naman po ay hindi nakasave o unknown, o diba, pwede kayo maglagay ng design din ng ilaw. Malalaman nyo na ang tumatawag ay hindi nakasave sa akin, o diba? Gano'n yung kalupit. Tapos meron din siyang bypass charging. Pwede po natin itong gamitin kahit naka-charge itong si GT20 Pro kasi safe po yung battery. Hindi magagamit ang battery kapag ka naka-charge na ginagamit. Kasi meron siyang bypass. So check natin yung bypass charging. Bypass. So click nyo yung bypass. So ayan, bypass charging. Once na naka-on po yan, ang battery po diretso sa phone. Hindi dadaan sa battery. Para safe yung battery habang ginagamit na naka-charge. So yan maganda sa bypass charging. O yan, presyo guys ng ating GT20 Pro, 15,999. Then guys, ito naman, diba, yung mga naghahanap ng wireless. Mostly ang wireless po nakikita natin sa mga high-end phones. Yung mga mid-range na medyo mataas ang price yan, ginagamitan niya ng mga wireless charging. Pero dito, kay Infinix guys, yung kanilang Note 40 Pro at yung mga Note 40 ay naka-wireless charging capable na. So ito, hawak natin yung kanilang Note 40 Pro. Ito po ay merong unang-una guys dito yung 100 watts na fast charging ito. Then sa wireless charging nito may kasama na itong magpad na 20 watts naman. Ayan. Tapos guys, ang maganda dito kay Note 40 Pro 5G, syempre 5G na yan. Ito ay may reverse wireless charging din. So reverse, so check natin yung reverse. Saan ba yung reverse? Kaso wala tayong masasampulan dito na ano eh. Ito, pag na-type natin dito yung bypass charging din. Yan, bypass. So click natin ang bypass charging. Setting. So bypass charging guys yan. Once na i-on nyo yan. Tapos meron din po dito siyang reverse. O yan po, reverse wireless. So pwede po siyang mag-share ng battery. Sa mga wireless na yan, mga watch. Lahat ng gumagana sa wireless charging, pwede po siyang mag-share. Itatap nyo lang po yan sa likod niya. Papatong nyo lang po yan sa likod nito ni Note 40 series. I-on nyo lang po yan. Once na naka-on po yan, pwede na siyang mag-share. Kailangan 50% pataas ang battery.
para makapag-share kayo ng battery sa mga walang charge na mga phone na walang dalang power bank, o, diba? For emergency purposes, wireless charging, pwede siyang magbigay ng battery. So ito guys ay meron na ring chipset na Dimensity 5G chipset, naka 7020, naka 3D curved screen, 108 megapixel po yung kanyang camera. So mga mahilig mag-camera, meron na rin tong 108 megapixel na camera, 32 MP sa front. Ayan. At syempre guys, meron na rin siyang stabilized video. Meron yung 60 frame. Naka 60 fps na rin po yan, no? Ayan, set ko na yung 60 fps. Pati sa front ay may 60 fps na rin. O, diba? Stabilized video. O, tingnan nyo po, hindi naman nagbablur yan. Ganun siya ka, durable pagdating sa camera. At syempre guys, ito naka Corning Gorilla Glass na rin para sa kanyang glass protection. Ayan, kahit po yun naka Corning Gorilla Glass, syempre yung iba naglalagay ng extra protection pa rin. Naglalagay pa rin yan ng mga tempered or hydrogel. Pero syempre ito yung naka Corning Gorilla Glass na. Presyo po na kanilang 5G Note 40 Pro 5G, ito po ay 13,999. Mga colors po nito, ito yung gold at meron din po yung green and black. Ayan, presyo po. Then guys, ito naman yung kanilang 030. Ito, kung mahilig tayo sa mga vlog, ito yung kanilang 030. Ito po ay, yun nga lang guys, napaka-limited na lang ng nito, ng stock. Kasi itong si 030 ay napaka-limited na nga lang po at may lumabas na po silang bago na 040. Pero syempre guys, ito bigyan ko na rin kayo ng idea sa presyo nito. Yung dating 4G po nito ay 8,999. Ang chipset nun ay naka Helio G99. Then ang 5G naman po nito, ayan, ito po ay may mataas na chipset. Ito ay naka Dimensity 8020 at may mataas na refresh rate o yung screen refresh rate kasi yun ay naka 144 refresh rate na rin. Ayan, tapos guys, sa mga nagtatanong nga pala ng bagong release nito na 4G, ayan, bigyan ko kayo ng idea. Ang 4G po nito ay yung bago po release nito na 040 5G ay may wireless charging capable na rin. Tapos naka A200 na rin ang kanyang chipset, naka MediaTek A200 5G ang ginamit. So mas pinalakas po yung 040 na bagong labas. Yan. Para po sa presyo guys natin, yung 4G po nito 8,999. Ang 5G po ng 030 ay 12,999. At yung bagong release po nila na 040 5G ay 17,999. O ito na guys, punta naman tayo doon sa kanilang yung mga budget phone naman. Ayan. Isa-isahin po natin. At syempre guys, yung tablet nila, meron din sila dito. Yan po yung mga presyo guys ng tablet nila. XPad. Ito yung 11 inches. Meron tayong 8,499. Ito yung naka 4GB RAM 256. 4GB RAM 128 po ay 7,499. And 9,499 naman yung may SIM din na 256GB. Tapos guys, ito na yung kanilang mga budget. Yan, para po sa mga naghahanap ng budget lang. Smart 9 po nila dito, 4 to. Ano ba yung difference po nung 4 na yan guys? Ito. Bali yung ito 3+3 ang RAM. Ito po ay 3,699. Then ito naman pong isa 8GB RAM 64 ay 3,899. And 6GB RAM 128. Ito guys, mas mataas ang internal ito. 4,199. Doble na internal. Then ito, mas mataas din ang RAM nito na 8GB RAM. 8,128 naman ito. Yan, 4,199. So yan guys, ang difference ng 4 na Smart 9 dito ni Infinix. Tapos guys, ito naman yung kanilang Hot 50i. Para sa Hot 50i guys, ito naman ay merong dalawa ring variant, isang 128. Ito pa yung 128, na 8128 po yan. Ang price po natin dito ay 4,999. Then sa Hot 50i na 256 naman po ay 5,699. Yan, napakababa rin po, naka 256 na tayo. Tapos ito naman, kumustahin natin ang kanilang
Hot 40i para po sa dalawang variant ng Hot 40i. Meron tayong 8128. Ang price po natin dito ay 4,699. Then ang Hot 40i naman na 16 gig 128, so mas mataas ang RAM nito. Ito po ay 5,499. Ayan ang mga presyohan natin. Tapos guys, hindi lang yan, check naman natin yung mga Hot 50 series na Infinix. Yan. So ito yung kaninang na-mention na natin, si Hot 50 Plus na 8699. Then ang kanilang Hot 50 Pro, ito pong si Hot 50 Pro ay 7,699. Ito po ay naka 16 GB RAM 256. Naka Helio G100 na rin. Yan, mas manipis lang po pala ito ng kaunti kung ikukumpara natin dito sa isa. Ito po si Hot 50 ay 7,199. Naka 16256 na rin yan. So pwede kayo mamili sa tatlo. Wala pang 10,000 po yan. Ito ay 7,199. Naka 256 na rin. Ito po ay 7,699 at 8,699. Tapos guys, ito naman yung kanilang Note 40. Ito po yung dating 12,999. Ngayon po ay 9,999 na lang yan. Sir, thank you, bye-bye. Yan, naka 512 na po ito ng internal storage. 24 gig 512. Sound by JBL. At syempre guys, ito Note 40S. Gumagana rin po ito sa wireless charging. Ito po ay 9,999. Yan, naka 16 gig RAM 256. Tapos guys, ito na ang ating latest update ngayon dito kay Infinix ngayong January 25. So dyan guys ang ating food security. So, at yan guys ang ating latest update dito kay Infinix ngayong January 26, 2025.